Bakit ngayon ka lang umuwi? May ginawa po kasi kaming mga activity sa school. Hindi ka man lang nakakatulong sa mga gawaing bahay dito. Kaya tignan mo, kapatid mo ang sumasalo ng mga responsibilidad mo. Bakit po siya ang pinaguhugas niyo ng mga pinagkainan? 7 taon pa lang ang kapatid ko, kaya hindi siya maaaring gumawa ng gawaing bahay tulad nito. Kung ganon, tumigil ka sa pag-aaral mo. Nang sa ganon makatulong ka rito. Ako naman po ang gumagawa ng mga gawain dito Ngayon lang naman ako nauli sa pag-uwi dahil marami po kaming ginawa. Ba't nangangatwirang ka pa? Gusto mo ba pitikin ko yung bunganga mo? Pasensya na po, Ninang Ana. Ako na po ang maghuhugas ng mga hugasin. Hayaan mo ang kapatid mo na gawin yan. Ang aga-aga nasa labasan na. Matuto siyang gumawa ng gawaing bahay dito. Pero baka po kasi makabasag siya ng pinggan. May iba kong ipapagawa sa'yo, Maymay. Ano po yun? Labhan mo sa labas sa mga marurumi kong damit. Siguraduhin mo na maayos ang trabaho mo. Bakit ako po? Sino ba dapat? Ako? Diyos ko naman, pagod na ako buong araw kakasilbi sa ama nyo. Kaya simula ngayon, ikaw na ang maglalaba ng mga labahin ko. Nasaan po ba si Papa? Nasa trabaho siya. Magmadali ka na sa mga pinagagawa ko. Magluto ka na rin pala ha. Uuwi kasi ang ama nyo mamaya. 4 na buwan pa lang ang nakakalipas mula nang mamatay ang ina nila Maymay. Ngunit nag-uwi na ng ibang babae ang kanilang ama sa kanilang tahanan. At ang mismong ninang ana niya ang naging pangalawang ina nila. Nagagawa silang pagmalupitan ng madrasta, kaya sinusunod na lamang ng dalaga ang mga ipinag-uutos nito sa kanya. Nang matapos na nga siya sa paglalaba sa maruruming damit nito, sinimulan niya na ang pagsasampay. Ilang sandali pa, lumapit sa kanya ang kapatid at sinabi na nagugutom na. Sandali niyang itinigil ang ginagawa para asikasuhin na muna ito. Oh, tapos ka na ba sa mga inuutos ko sa'yo? Hindi pa po. O kung ganon, bakit nandito ka? Sumasakit na po kasi ang tiyan ng kapatid ko dahil sa gutom. Uunahin ko po muna siyang asikasuhin. Wala akong pakialam. Bumalik ka sa trabaho mo at tapusin yon. Paano po ang kapatid ko? Ayaw mo ko sundin? Kung hindi ko kaya kayo pakainin. Bakit kayo ganyan? Naging mabait naman ho kami sa inyo Ginagawa naman namin ang utos ninyo. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Simula ngayon, ako na ang masusunod sa bahay na ito. Kapag nalaman po ni Papa na ginaganito nyo kami, malalagot kayo sa kanya. Tinatakot mo ba ako? Hoy Maymay, alam mo ba na patay sa akin ang ama mo? Mahalaga ako sa kanya. Kaya kahit anong gawin ko sa inyo, kahit magsumbong ka pa sa kanya, hindi kanya paniniwalaan. Hindi naman pala kayo magiging mabuti sa amin. Paanong nagawa kayo mahalin ni Papa? Napakasama ng ugali nyo. Masama talaga ang ugali ko. Kaya sundin mo lahat ng ipapagawa ko sa'yo. Paano kung ayoko po? Ba't sumasagot ka pa talaga? Halika nga rito. Hinablot ni Ana ang buhok ni Maymay at kinalad ka dito patungo sa bakuran. Sinubsob nito ang mukha ng inaanak sa tubig na pinagbanlawan ng kanyang mga damit. Tama na po! Ano? Matututo ka na ba? Pasalamat ka, yan lang ang ginawa ko sa'yo ngayon. Huwag mo akong gagalitin. Dahil higit pa rito ang kaya kong gawin. Patawad po, Ninang Ana. Huwag niyo na po akong saktan. Susunod na po ako sa mga pinag-uutos niyo. Mabuti naman kung ganon. Saka nga pala, may natira pang pagkain ng aso natin. Yun ang kakainin mo ngayon. Kinuyom na lamang ng dalaga ang kanyang mga palad upang pakalmahin ang kanyang sarili. Nakakaramdam na ito ng matinding galit sa madrasta. Kinagabihan, bago siya matulog ay kinuha niya sa ilalim ng kanyang higaan ang lumang baul na naiwan ng kanyang pumanaw na lola. Malakas na mambabarang ang ina ng kanyang nanay noon. At sa murang edad pa lamang na 10 taon, tinuruan na siya nito kung paano isagawa ang pambabarang sa isang tao. Matagal na itong tinalikuran ni Maymay dahil sa ipinagbawal ito ng kanyang mga magulang. Subalit ang pagkasuklam niya sa kanyang ninang Ana ay sagad na.
Kaya naman naisip niya ng barangin ito. Kinabukasan, isang malakas na sigaw ang kanilang narinig. Ano ito? Ana, bakit ka sumisigaw? Lando, bakit ganito? Nangingitim at nagiging kulubot ang balat ko. Tapos may mga maliliit na butlig sa mukha ko. Ha? Kung gusto mo, magpatingin tayo sa doktor ngayon. Sandali, magbibihis lang ako. Nakakainis. Paano ko lalabas ng ganito? Teka, may lumalabas na langaw sa bibig mo? Ano bang nangyayari sa akin? Nahihirapan akong huminga. Ano ba yan? Bakit ang daming langaw? Maymay, tumawag ka ng tricycle. Dadaling ko sa ospital ang ninang Ana mo. Hindi doktor ang kailangan ko ngayon. Sa tingin ko, albularyo makakatulong sa akin. Batid ni Ana na may kakaibang nangyayari sa kanya. Kaya naman nagpatawag ito ng isang albularyo na titingin sa kanyang kalagayan. Ramdam na rin kasi nito ang matinding pangangati sa kanyang katawan. Habang tinitingnan na manggagamot ang kanyang kondisyon, nakatingin sa kanya si Maymay at baka sa mukha nito ang saya dahil nakikita siya nitong nahihirapan. Sa pagsusuri ko mukhang binarang ka. Hindi lang siya basta-basta mambabarang lang. Ano bang ibig niyo sabihin? Malakas na nilalang ang may gawa nito sa'yo. Pasensya na, pero hindi ko kaya ang kapangyarihan na taglay niya. Hindi niyo ako matutulungan. Wala naman pala kayong silbi. Umalis na kayo! Humihingi ako ng paumanhin. Alis na ako. Ana, minahong ka. Maghahanap pa tayo ng magaling na albularyo. Nakahain na po. Pwede na po kayong kumain. Sa palagay mo ba makakakain ako ng ganitong sitwasyon ko? Pasensya na po. Kailangan ko malaman kung sino may gawa nito. Humanda talaga siya sa akin. Wala ka bang nakaalitan? Mabuti akong tao, kaya nakakasiguro ako na walang taong magkakaroon ng sama ng loob sa akin. Giit pa ni Ana at hindi na ito mapakali kakaisip kung sino nga ba ang may lakas ng loob para saktan siya. Lumipas ang ilang araw at ang karamdaman nito ay lalong tumindi. Halos mangitim na kasi ang buong katawan niya at may mga sugat na rin na tumubo. Bagamat ganon ang kanyang sitwasyon, nanatili pa rin itong malakas at matatag. Hindi pa rin ito tumitigil sa pangaalipusta kay Maymay. Madalas niya na itong pagbuhatan ng kanyang kamay. Ninang, naganda na po ako ng dahon ng bayabas. Sabi ni Papa, langgasan niyo daw po ang mga sugat niyo sa katawan. Bakit ako ang gagawa nun? Ikaw dapat ang mag-asikaso sa akin. Wala na nga kayong silbing magkapatid eh. Sana maging mabuti na kayong tao nang hindi niyo na dinaranas ang ganyan. Hoy, sino ka ba para sabihin niya sa akin? Nagtitimpi lang talaga ako sa'yo ha. Bilisan mo na at pagsilbihan mo ko. Baka kapag ako ang napuno, mas higit pa rito mangyari sa'yo. Hinahayaan ko lang na alipustahin niyo ako. Pero alam ko na darating ang araw na hahatulan kayo ng Diyos. Ganun na? Halika rito! Hinawakan ni Ana ang braso ni Maymay, ngunit nagulat siya nang hindi sinasadyang maitulak siya ng dalaga. Tumalsik ito sa malakas na atake ng kanyang inaanak. Maya-maya pa ay dumating na ang ama ng mga bata. Mabilis namang gumawa ng eksena ang madrasta para magmukhang siya ang kawawa. Ana, nandito na ako. Lando, hindi ko na kinakaya ang pananakit sa akin ng anak mong si Maymay. Ano? Sinasaktan ka niya? Papa, hindi po yan totoo. Siya pong gumagawa ng kasamaan sa aming magkapatid. Sinungaling ka. Ayaw mo sa akin kaya gumagawa ka ng kwento. Lando, maniwala ka sa akin. Maymay, bakit mo sinasaktan ng ninang mo? Mas paniniwalaan niyo po ba ang babaeng yan kaysa sa akin? Dahil alam kong hindi niya magagawa na saktan kayo. Ayaw mo sa relasyon namin kaya nagkakaganyan ka. Mukhang nilason niya na rin ang utak ninyo. Tumigil ka na. Kapag gumaling na ako, hindi mo na ako kailangang alagaan pa. Gusto ko lang naman na magustuhan niyo ko, kaya kahit pinapakitaan mo ko ng kagaspangan ng ugali mo, nagtitiis pa rin ako. Dahil mahal ko ang ama niyo at mahal ko rin kayong magkapatid. Shh, huwag ka nang umiyak. Makakasama pa yan sa'yo eh.
Mababaka sa mukha ni Maymay ang pagkasuklam nito sa kasinungalingan ng kanyang ninang Ana. Tiningnan niya ito ng masama at bigla na lamang nakaramdam ng matinding init ang madrasta. Aray, bakit ganito? Parang sinusunog ang mga sugat ko. Ha? Ano nangyayari? Dali na kaya kita sa ospital? Hindi nga doktor ang makakapagpagaling sa akin. Hanapan mo ko ng magaling at malakas na albularyo. O sige. Pupunta ako sa kabilang bayan. Maghintay ka lang dito ha. At magdadala ako rito ng manggagamot. Bilisan mo na. Hindi ko na kaya ang sakit. Namimilipit na sambit ni Ana dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Tiniis nito ang kirot at nawala rin naman ito pagkalipas ng ilang minuto. Maya-maya, dumating na si Lando at may kasama na itong albularyo. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalalang mga sugat. Nararamdaman ko na malakas na mambabarang ang gumawa nito sa'yo. Kaya niyo ba akong gamutin? Malalim na galit ang pinaguhugutan ng taong nambarang sa'yo. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Mapapagaling mo ba ako? Pasensya na, pero hindi rin kita kayang gamutin. Wala ka rin palang kwenta. Mga inutil ba lahat ng albularyo rito? May kilala akong tanyag na albularyo. Matatagpuan siya sa ika-4 na bayan ng Rizal. Nagkaroon ng pag-asa si Ana na malunasan pa ang kanyang dinaranas ngayon. Kaya naman kailangan itong magpakatatag hanggang mahanap na nila ang nasabing tanyag na albularyo. Nagpatuloy naman ang pag-aasikaso at pag-aalaga sa kanya ni Maymay. Ngunit palagi niya pa rin itong binubulyawan. Nanatiling masama ang ugali nito sa kabila ng kanyang karamdaman. Ninang, kumain na po muna kayo. Ilayo mo nga yan sa akin. Hindi yan ang kailangan ko. Malay ko ba kung nilagyan mo yan ng lason? Nakakaawa kayo sa totoo lang. Huwag mo akong kaawaan, buwisit ka. Malalaman ko rin kung sino may gawa nito sa akin. At kapag nangyari yun, ipatitikim ko sa kanyang hagupit ng galit ko. Bakit hindi niyo po subukan na maging mabuting tao na lang? Para sa ganun, hindi kayo nakakaranas ng ganyang karamdaman. Gusto mo na naman ba makatikim ng hagupit ko? Hindi talaga kanais-nais sa mga lumalabas dyan sa bibig mo. Ang taong nabubuhay sa masama, mamamatay sa paraang mas masahol pa. Busit ka, ginagalit mo talaga ako? Halika nga rito. Hinatak ni Ana ang buhok ng dalaga at kumuha ng gunting. Walang pag-aalinlangan na pinaggugupit ito. Bumuhos na lamang ang mga luha ni Maymay ng sandaling yun. Kahit na may sakit pa ang kanyang madrasta, may lakas pa rin itong manakit. Ilang beses pa siya nitong pinagbuhatan ng kamay. Tama na po, nasasaktan na po ako, Ninang Ana. Sa susunod, hindi lang yung buhok mo ang gugupitin ko, pati na rin yung bibig mo. Sagad na po talaga ang kasamaan ninyo. Oo, kaya matuto kang galangin ako kung ayaw mong kalbuhin kita. Hindi ko alam kung paano kayo minahal ni Papa. Dahil mas magaling ako kaysa sa nanay mo. Mahusay ako sa lahat. Tumingin na lamang ng masama si Maymay sa ninang Ana nito at mas lalo pang lumalim ang galit niya rito. Gustuhin man niyang takasan ang kanyang sitwasyon, hindi nito magawa. Iniisip niya kasi ang kanyang kapatid na maiiwan. Alam niyang hindi siya papayagan ng kanyang ama kung isasama niya ito sa kanyang pag-alis. Kaya naman kailangan niyang magtiis sa pagpapahirap sa kanya ng madrasta. Inaasahan niyang manghihina rin ito. At yun ang pagkakataon para makawala siya sa pananakit nito sa kanya. Pinagpatuloy niya pa rin ang pagsunod dito. Kinagabihan, hindi niya inaasahan ang sasabihin nito sa kanya. Kung wala na po kayong ipag-uutos sa akin, aalis na po ako. Simula ngayon, titigil ka na sa pag-aaral mo. Dahil kailangan mo kong asikasuhin oras-oras. Ho? Pero Ninang, hindi ako maaaring tumigil sa pag-aaral. Bakit ka pa mag-aaral? Alam ko naman mag-aasawa ka lang ng tambay eh. Sumusobra na po kayo. Ako na ang masusunod ngayon sa pamilyang ito.
Hindi niyo ba naiisip na baka karma niyo na nangyayari sa inyo ngayon? Ba't talagang binubuisit mo ko? Humanda ka sa akin! Hinawakan ni Ana ang ulo ni Maymay sa kanya sinubsob ang mukha nito sa sahig. Ilang sandali pa, tumingin ng masama sa kanyang inaanak at binatukan niya na naman ito. Bakit niyo po ba ito ginagawa sa akin? Itigil mo na yung kadramahan mo. Hindi na kayo kailangan ng inyong ama. Kaya mas mabuti pa, magkusa na lang kayong lumayas dito. Yun ay kung hindi mo susundin ang mga pinag-uutos ko sa'yo. Ano na namang nangyayari dito? Hindi ko na talaga kinakaya pang masamang ugali ng anak mo, Lando. Mas mainam pa na patigilin mo na siya sa pag-aaral. May nakapagsabi sa akin na nakikipagharutan lang yan sa isang tambay dyan sa kanto. Maymay, totoo ba yon? Hindi kita pinag-aaral para lang makipagmabutihan sa taong walang kwenta, ha? Wala pong katotohanan ng sinasabi ng babae niyo. Nakakainis kayo. Pinaniniwalaan niyo agad ang mga sinasabi niya. Galit ako sa inyo, Papa. Ba't pinagtataasan mo na ako ng boses, ha? Ang bastos mo na talagang bata ka! Nangingilid ang mga luha ni Maymay sa kanyang mga mata at hindi na siya nakapagsalita ng mga sandaling yun. Minabuti na lamang nito na magtungo sa kanyang kwarto. Muli nitong binuksan ang baul ng kanyang lola at kinuha ang itim na kandila. Magsasagawa uli siya ng orasyon para mas palakasin ang bisa ng kanyang sumpa na ipinataw sa madrasta. Sisiguraduhin niyang hindi ito makukontra ng kahit sino pa. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig ni Maymay ang malakas na pagsigaw ng kanyang ninang Ana. Ana? Diyos ko po! Ano yan? Bakit may insekto na lumalabas sa mga sugat mo? Lando, nahihirapan ako. Ana, subukan na kaya natin magpatingin sa doktor. Baka yun talaga ang kailangan mo. Ilang beses ko ba sasabihin na hindi ko kailangan ng doktor? Bukas na bukas, hanapin mo na ang tanyag na albularyo na yon. Sino ba kasi ang gumagawa nito sa'yo? Bakit kanya pinahihirapan? Hindi ko rin alam, Lando. Gusto ko na magpahinga. Nangihina na ang katawan ko ngayon. O siya, tara na. Dadali na kita sa kwarto. Nakaramdam ng panghihina si Ana ng sandaling yun. Kaya hindi na nito kinaya pa na makatayo. Kinakailangan niya na talagang mahanap ang albularyong makakapagpagaling sa kanya. Kinabukasan, maagang umalis ang ama ni Maymay para hagilapin ang tanyag na manggagamot. Ito na po ang pagkain at gamot ninyo. Bakit parang nagdadabog ka? Galit ka ba? Hindi po. Sinungaling. Akala mo ba hindi ko alam na natutuwa ka sa nangyayari sa akin? Sabihin mo nga, may kinalaman ka ba rito? Wala akong alam sa pinaparatang niyo sa akin. Alam kong ikaw lang ang makakagawa nito sa akin. Sa oras na mapatunayan ko na ikaw ang dahilan ng paghihirap ko, humanda ka, Maymay. Hindi ko po magagawa ang binibintang niyo sa akin. Kapag nahanap na ng ama mo ang tanyag na albularyong yon, malalaman ko na rin kung sino ang naglakas loob na saktan ako. Kumain na po kayo at baka nagugutom lang kayo. Iniinsulto mo talaga kung buwisit ka? Nag-aalala lang po ako sa inyo. Sinong niloko mo? Hindi ako kasing tanga ng ama mo. Para paniwala niya sinasabi mo. Sabihin niyo nga, may ginawa po ba kayo kay Papa para maging sunod-sunuran siya sa inyo? Sadyang minahalang ako ng ama mo kaysa sa iyong ina. Kaya naman lahat ng gusto ko ibibigay niya. Pinaniniwalaan din ito kung ano man ang sinasabi ko. Hindi po yan totoo. Alam ko pong mahal na mahal ni Papa si Mama. Kung ganon, bakit ako nandito? Inakit niyo lang po ang ama ko. Ako ang unang minahal niya. Inagaw lang siya sa akin ng ina mo. Tinuring kang parang kapatid ni Mama. Tapos ito lang ang gagawin mo sa kanya? Hindi na napigilan ni Maymay ang mapaiyak dahil sa labis na kasamaan ng kanyang madrasta. Kinasusuklaman niya na ang buong pagkatao nito. Lumipas pa ang ilang araw, naiinip na si Ana sa paghihintay kay Lando.
Natatakot na rin ito na baka mas lumala pa ang kanyang kondisyon. Ang mga sugat nito sa katawan ay lalong dumadami. Nanunuyo na rin ang mga labi nito. Ngunit ang pagiging masama nito ay hindi pa rin natatapos. Walang sawang pinagmamalupitan nito ang inaanak. Hindi kasi siya sinunod ng dalaga sa pagpapahinto niya rito sa pag-aaral. Sinabi ko na, di ba? Hindi ka na mag-aaral dahil kailangan mong paglaanan ng maraming oras sa pag-aasikaso sa akin. Kaya ko naman pong pagsabayin ng pag-aaral ko at pag-aasikaso sa inyo. Gusto ko po talaga makapagtapos. Tumigil ka. Matigas talaga ang ulo mo, no? Hindi ka talaga nadadala sa mga pananakit ko sa'yo. Kapag pumasok ka pa talaga, kapatid mo ang gagawa sa lahat ng gawaing bahay dito. Huwag po, Ninang. Hindi niya pa po responsibilidad ang bagay na yan. Kung ganon, sundin mo ang pinag-uutos ko sa'yo. Kumilos ka na at maglaba ka na ng maruruming damit ko. Mabilis na inasikaso ni Maymay ang labahan ng kanyang madrasta. Umiiyak ito habang isinasagawa ang paglalaba. Nagkaroon na ng mga paltos ang kanyang mga kamay, subalit ang maruruming kasuotan ng kanyang ninang Ana ay hindi pa nauubos. Nararamdaman niya na rin ang pagsakit ng kanyang tiyan dahil sa gutom. Habang naglalaba, napansin niyang nasa labas ang gamit ng kanyang namayapa ng ina. Bakit niyo nilalagay sa labas ang gamit ni Mama? Sumasakit na ang mga mata ko kapag nakikita ko mga yan. Kaya susunugin ko na lang. Huwag po, Ninang Ana. Yan na lang po natitirang alaala namin kay Mama. Bitiwan mo nga ang kamay ko. Wala namang halaga mga ito eh. Kung ayaw mong sunugin kong lahat yan, itapon mo sa malayo. Kalabisan na talaga ang kasamaan ninyo. Oo na, masama na ako. Kaya magiging impyerno ang buhay niyo sa akin. Napakawalang puso nyo. Sana mas maghirap pa kayo. Dahil sa sinabing yun ni Maymay, pinagahampas siya ng tabla sa katawan ng kanyang madrasta. Humagulgol sa iyak ang dalaga. Ngunit hindi roon natatapos ang pagmamalupit sa kanya ng ninang Ana niya. Hinatak nito ang kanyang buhok at inginudngod ang mukha niya sa dumi ng kanilang aso. Ang bawat patak ng mga luha niya ay naglalaman ng matinding galit at pagkasuklam. Ilang sandali pa, dumating na ang kanyang ama mula sa paghahanap sa tanyag na albularyo. Ngunit bigo na matagpuan ito. Inakala naman niya na ito na ang pagkakataon para makapagsumbong. Subalit labis siyang nadismaya nang hindi na naman siya nito paniwalaan. Ano? Pagsasalitaan mo pa ba ako ng ganon? Ano na naman ba nangyayari rito? Malayo pa lang ako, naririnig ko na ang mga boses niyo ah. Mabuti naman at nandito ka na. Ano? Kasama mo na ba ang albularyo? Pasensya na, pero ang hirap niyang hanapin eh. Papa, gustong sunugin ng babae niya ng mga gamit ni Mama. Sinubsob niya rin po ang mukha ko sa dumi ng aso. Naku, Lando, siya lang ang may gawa niya sa sarili niya. Inutusan ko lang naman siya na labahan ang mga damit ng kanyang ina. Ngunit sinigawan niya na ako. Sumusobra ka na talaga, Maymay. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa'yo. Hindi niyo na naman ako paniniwalaan. Papa, anak niyo ako at babae niyo lang siya. Huwag mo siyang tawagin lang ng ganyan. Wala ka na talagang modo, no? Mas mabuti pa na doon ka na sa tiyahin mo tumira. Galit na sinabi yun ng ama ni Maymay at tumakbo na lamang ang dalaga palabas sa kanilang gate. Umiiyak itong naglalakad sa daan. Ilang sandali pa, bumuhos ang malakas na ulan at kasabay nun ang pagbigkas niya ng kanyang orasyon. Muli nitong bibigyan ng karamdaman ng kanyang madrasta. At sisiguraduhin niya na mas maghihirap ito sa pangalawang sumpa na ipapataw rito. Nang maisagawa niya na ito, bumalik na siya sa kanilang tahanan. Hindi pa man siya nakakapasok sa loob ng bahay nila, naririnig niya na ang malakas na sigaw ng kanyang ninang Ana. Lando, tulungan mo ako! Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Tignan mo, parang kaliskis na ng isda ang balat ko. Ang mukha ko nagkakaroon na ng bukol-bukol. Ang pangit ko na. Huwag ka mag-alala.
Bukas na bukas hahanapin ko ulit yung tanyag na manggagamot na yun. Bilisan mo naman ang paghahagilap sa kanya. Nahihirapan na talaga ako sa karamdaman ko. Nararapat lang po yan sa inyo. Bumalik ka pa talagang lintik ka. Lando, patahimikin mo ang bibig ng anak mo. Mamasamain talaga yan sa akin. Maymay, kung wala kang magandang sasabihin sa ninang ana mo, pumasok ka na lang sa silid mo! Pasigaw na sabi ng kanyang ama at nagtungo na nga ang dalaga sa kanyang silid. Kinabukasan, paggising ng dalaga ay naisipan itong buksan ang kanyang drawer. Kinakabahan si Maymay dahil hindi niya nakita ang litrato ng kanyang ina. Hinanap niya ito sa ibang lagayan, ngunit hindi niya ito nakita. Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang kwarto dahil may naaamoy siyang usok. Nang sumilip siya sa bakuran, nakita nito ang apoy dahil may sinusunog ang kanyang madrasta. Ano pong sinusunog nyo? Ano pa? Di ang mga gamit ng iyong ina. Mukhang ito ang dahilan kung bakit ako minamalas. Naiibang na talaga kayo. Anong karapatan nyo para sunugin ang mga gamit ng nanay ko? Ako nasabi ang masusunod sa bahay na ito at sa pamilyang ito. Kaya may karapatan akong gawin kung ano man ang gusto ko. Kasuklam-suklam talaga ang ugali nyo. Tandaan nyo, mas mahihirapan pa kayo sa karamdaman ninyo. Gusto mo bang sunugin ko rin yung pagmumukha mo, ha? Ang sama talaga ng bibig mo. Kahit kailan hindi kayo naging higit kesa sa nanay ko. Kinagalit mo talaga ako, ha? Gusto mo talagang sunugin ko yung mukha mo? Sige gawin nyo na. Hindi na ako natatakot sa inyo. Aba, mukhang kaya mo na talaga ako, ha? Itinaas ni Ana ang kanyang kamay para sana sampalin si Maymay. Ngunit hindi niya ito nagawa. Tumingin kasi ng masama sa kanyang inaanak at mababakas niya ang matinding galit nito sa kanya. Pinakita naman ng dalaga na wala na siyang takot pa sa kanyang madrasta. Nakakatakot ang mga tingin nito, kaya naman hindi natuloy ng ninang niya ang pananakit sa kanya. Umalis na lamang ito sa kanyang harapan. Sinubukan naman niyang isalba ang mga sinunog na gamit ng ina, subalit tuluyan na itong nilamon ng apoy. Habang tumutulo ang mga luha niya, narinig nito na umiiyak ang kanyang kapatid. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa kanilang tahanan. Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Yang patay gutom mong kapatid, kumakain na naman. Wala ba yung kabusugan? Kinain pati yung pagkain na tinabi ko. Pagkain lang naman po yan. Bakit kailangan nyo siyang saktan? Masyado nyo kasi kaming tinitipid sa pagkain, kaya nagugutom pa rin ang kapatid ko. Kaya matigas ang ulo ng batang yan kasi kinukonsinti mo eh. Magpasalamat nga kayo, may nakakain pa kayo. Kapag ako nainis sa inyo, kanin baboy ang lalamunin yung dalawa. Mas malala pa pala kayo sa inaasahan ko. Nakakaawa kayo sa totoo lang. Kung palayasin na kaya kita ngayon, sa tingin ko kailangan mo na talagang mawala. Nagtungo si Ana sa kwarto ni Maymay at pinagkukuhan niya ang mga gamit nito saka itinapon sa harapan ng kanyang inaanak. Tuluyan na itong napuno sa galit at gusto niyang mawala ang dalaga sa kanyang landas. Lalayas ako, pero isasama ko ang kapatid ko. Ikaw lang ang lalayas dito. Umalis ka na bago pa dumating ang ama mo. Tandaan nyo, mamimilipit kayo sa sakit at magmamakaawa kayo sa akin. Nahihibang ka na ba? Bakit naman ako magmamakaawa sa'yo? Lumayas ka na! Tinulak ni Ana ang inaanak palabas ng tahanan at tila nakahinga pa ito ng maluwag. Samantala si Maymay naglakad na paalis sa kanilang bahay. Naisip nito na magtungo sa kanyang tiyahin na nasa kabilang barangay lang. Nahihiya man siya na makituloy rito. Lumapit pa rin siya at humingi ng tulong. Ang tiyahin ng dalaga at ang kanyang ina ay nagkaroon ng hidwaan noon dahil sa kanyang ama. Natatakot ito na baka hindi siya tanggapin. Ngunit wala na talaga siyang iba pang malalapitan. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba sa'yo? Chang Ruby, pinalayas po ako ni Ninang Ana. Siya na po ang bagong kinakasama ni Papa. Ano? Paano nangyari yun? Ito na nga bang sinasabi ko noon pa sa nanay mo eh. Hindi siya nakinig sa akin.
Pinili niya ang walang hiya mong ama kaysa sa amin ang lola mo na nagmamahal sa kanya ng totoo. Chang, nakikiusap po sana ako. Napansamantalang dumito muna ako. Walang problema sa akin, pero ang iniisip ko ang ama mo. Baka magalit yun kapag nalaman niyang nandito ka. Huwag po kayong mag-alala. Hindi niya naman ako aanapin eh. Nalaso na ni Ninang Ana ang pag-iisip niya. Wala na siyang pagmamahal sa aming magkapatid. Hindi na napigilan ang pagbuhos ng mga luha ni Maymay ng mga sandaling yun. Niyakap na lamang ito ng kanyang tiyahin. Ramdam kasi nito ang bigat na kanyang daladala. Samantala, pag-uwi ng kanyang ama, napansin nito na wala siya sa kanilang tahanan. Tinanong nito ang madrasta niya kung nasaan siya. Ngunit tulad ng inaasahan, nagsinungaling ito sa tunay na nangyari. Hindi ko yata napapansin si Maymay. Nasaan ba siya? Nako, nilayasan na tayo ng anak mo. Sumama na yata sa boyfriend niyang tambay. Lumaya siya? Ang batang yun talaga. Bakit ba naging matigas na ang ulo niya? Sandali nga, kumusta na yung paghahanap mo sa tanyag na albularyo? Ay, oo nga pala. May maganda akong balita sa'yo. Bukas na bukas, madadala ko na rito ang manggagamot na yon. Nahanap mo na siya? Kung ganon, malapit na akong gumaling. Maraming salamat, Lando. Mahal mo talaga ako. Masayang masaya si Ana dahil umaasa ito na magagamot siya ng nasabing tanyag na albularyo. Kinabukasan, nagkita na rin sila ng kilalang manggagamot at mababaka sa mukha nito ang pagkadismaya nang makita ang kalagayan niya. Pasensya ka na, pero sa nakikita kong kondisyon mo, malabo ka nang gumaling. Ano? Wala ka rin palang magagawa? Hinanap ka pa namin sa kasuluk-sulukan tapos wala ka naman palang kwenta? Ilayo mo sa akin ang manggagamot na yan, Lando. Mga inutil kayong lahat! Tignan mo ang lumalabas na imahe sa kantila na ipinatakbo sa tubig. Isang dalaga ang may kagagawan nito sa'yo. Sa sinabing yun ng albularyo, agad na pumasok sa isipan ni Ana ang inaanak niyang si Maymay. Alam niya kasi na ito lang ang maaaring magkaroon ng matinding galit sa kanya at kaya siyang gawa ng masama. Sinabi niya ito sa ama ng dalaga at hindi ito makapaniwala. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila. Ngunit sa huli, nakumbinsi niya rin ito na anak nito ang may kagagawan sa kanyang karamdaman. Kailangan mong mahanap ang anak mo. Humanda siya sa akin kapag napasakamay ko siya. Nagtanong-tanong na ako sa mga kapitbahay natin. Hindi raw nila nakikita si Maymay. Sa tingin ko, isa lang ang maaari niyang puntahan. Ang tiyahin niya na nasa kabilang barangay lang. Ano pang ginagawa natin? Puntahan na natin ang anak mo. Kailangan niyang bawiin ang sumpa niya sa akin. Tinungo agad ni Ana at Lando ang kinaroroonan ni Maymay at naabutan nila itong nag-iisa sa bahay ng tiyahin nito. Habang naglilinis naman ang dalaga, laking gulat niya nang biglang makita ang kanyang madrasta. Inatake siya nito at walang habas na pinaghahatak ang kanyang buhok. Ano bang ginagawa niyo? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi mo binawi ang pinataw mong sumpa sa akin. Ano bang sinasabi niyo? Hindi po ba talaga kayo titigil sa pananakit sa akin? Hindi ko titigilan ang pananakit sa'yo hanggat hindi ka tuluyang nawawala sa landas namin ng ama mo. Sagabal talaga kayo magkapatid sa pagsasama namin. Ana, totoo ba na sinasaktan mo mga anak ko? Oo, dahil hadlang sila sa maganda nating pagsasama. Hindi ko titigilan itong anak mo hanggat hindi ko nauubos ang buhok nito. Pinaghahatak ni Ana ang buhok ng kanyang inaanak hanggang sa magtanggalan na ang mga ito. Sa sobrang galit at sakit naman na nararamdaman ni Maymay, nagawa nitong itulak ang ninang niya palayo sa kanya, na naging dahilan para madulas ito at tumama ang ulo sa kanto ng babasaging mesa. Ang pangyayaring yun ang ikinasawi ng kanyang madrasta. Samantala, umiiyak na lumapit sa kanyang ama at lumuhod ito sa harapan niya. Anak,
Patawarin mo ako kung hindi kita pinaniwalaan sa pananakit sa inyo ng ninang Ana mo. Akala ko kasi mabuti siyang tao. Sobrang laki ng pagkakasala ko sa inyo. Naging makasarili ako dahil nilamon ako ng kalungkutan ko. Aaminin ko na nagalit ako sa inyo, Papa. Dahil nagawa niyo agad ipagpalit si Mama sa iba. Pero nauunawaan ko po kayo at wala akong dahilan para hindi kayo patawarin. Maraming salamat, anak. Pinapangako ko na iingatan at aalagaan ko na kayo simula ngayon. Magsisimula ulit tayo. Sa pagkawala ng madrasta ni Maymay, sinimulan na nila ang panibago nilang buhay. Nagpasya rin ang kanyang ama na ibenta na lamang ang kanilang tahanan at magpakalayo-layo na lamang sila. Ayaw kasi nitong maalala pa nila ang mga masalimuot na nangyari sa bahay na yun. Sa paglipas ng taon, naging masaya at maayos naman ang kanilang pamumuhay bilang isang matatag na pamilya. Wakas!